Nabili na ako ng marami kasi balita ko nataasan naman daw yung mga pangunahing bilihin. At saka magkakaroon daw ata nakakapusan sa pagkain. Ang hirap talaga ng kalagayan natin. Ayun, upuan. Tara, upo muna tayo para makapagpahinga. Ikaw, kumusta ka naman? Okay naman ako. Nabanggit mo yung mahirap ang kalagayan natin. Totoo yan ang nangyayari sa ngayon. Katunayan, nakaulat niya sa Bible. Maaaring ko bang i-share sa'yo? Yung... Nasa Bible pa ka? Nasa Bible pala yan? May pag-asa pa kaya yung ganda yung kalagayan natin? Oo naman. Naglaan ng Diyos ng Jehovah ng pag-asa upang magkaroon tayo ng magandang kinabukasan at mabuhay magpakailanman. Sa Jeremias 29:11, binanggit ng Diyos, bibigyan tayo ng kapayapaan, ng magandang kinabukasan at pag-asa. Maraming salamat sa inyong dalawa, Sister Lisa So at kay Sister Ponsa. Si Sister Lisa So ay ating sinasanay doon sa ating mahalin ng mga tao, aralin bless, doon sa punto na tumulong. Paano ba ginawa ito ni Sister Lisa So? Sa pagpapasila ng pakikipag-usap, bakit napakahalaga na maging mapagmasid din tayo? Ano yung ginawa niya? Yan po sa loob natin na hindi alam or nakikita po ng iba. Kaya po tayo i-comfort ng Diyos na mapalakas. Lalo na kapag parang hindi na po natin kaya. Nakakatuwa naman na ganito ka na ngayon. Well, I agree with you na kaya talaga tayong palakasin yan. Kaya nga lagi akong nagpe-pray sa kanya eh. Pero honestly, kahit ako, madalas ko rin tanongin yung sarili ko, hanggang kailan kaya ganito? I mean, I love teaching pero may mga araw din na gusto ko lang tumigil. Opo, naiintindihan. Mahalaga po sa kanya ay ang puso natin. Kung okay lang po ma'am, dalawin ko po kayo sa school minsan. At kung magde-decide po kayo or kung may tanong po kayo, nandito lang naman po kami. Sure, Elaine. I think I need this more than I thought. Pwede mo akong i-visit sa school kapag lunch break, tapos mag-usap tayo. Well, thank you po ma'am. Sige po. At ito ay ang spiritual na hiyas. Alam kong nakapaganda kayo ng mga spiritual na hiyas. Pakisuyo, gawin natin ito sa maikling sagot para tayo